yan. And then, pagdating na siya dito, wala pa siya dun sa place. Dito pa yun. Meron pa siya din na meron pa rin siya. Pero, saan ang narrative report? Ang evaluation. Evaluation. Ano rin? Picture. Evaluation. Ang inyong brochure. Ang inyong brochure. Tsaka ang ano. Tsaka ang inyong executive summary. Ano po yan, sir? Si Ma'am Bebs. Ma'am Bebs. Guard po. Ayun. Kasama ko na ako. Executive summary, tsaka yung brochure. So yun, bago ko tanggapin yan. Okay. Ay, nakaano pala ako. Okay. Sige, good morning, good afternoon. Good afternoon po. Okay. So, let's continue our discussion na. So, lahat naman ay may lecture notes na. Kompleto na tayo, Iko? Meron pa pong 3 po na wala pa po. Akala ko nakuha mo na. Ay, yung ano po, yung modules po, hindi po yung tao post-meet. Yes po, kompleto na po. Kompleto na. Yung lecture notes, okay na. Baka mamaya, habol pa ulit, ha? Sorry po. Okay, hindi. Okay lang naman. Hindi kasi binilang. Okay. So, sige. So, let's continue na our discussion, ha? Wait lang. Okay, no. So, let's continue na. Natapos na natin ang chapter 2, ano. Magsisimula tayo ng chapter 3, tama? Yes po. Okay, sige. Okay po. So, konting review lang tayo, no? So, last time, we discussed the different types ng researches, no? So, we discussed that there are different categories and that is, nakadepende siya sa iba't ibang criteria. So, that criteria, siya po ay either it can be based on the method, it can be based on the application, it can be based on the purpose, or pwede rin naman na
base siya sa time frame natin, no? So this is just a continuation, no? So alam na natin ngayon yung iba't ibang types ng research. Ngayon, doon sa mga types na iyon, pwede na tayo ngayong mamili kung ano ba yung magiging research problem natin, or in line with the research problem. Ngayon malalaman na natin, mapipili na natin what will be the research na naka-align doon sa purpose niya, no? So konting review lang again, no, that ang pinaka kumbaga reason why we are conducting research is again for the advancement ng knowledge, to solve specific na problem, to make informed decision, or makapag-foster tayo ng innovation, no? So kailangan malinaw or maging specific yung purpose ng research natin, because this will be the guide for us pagdating sa proseso ng pag-design, ano ba yung methodology, techniques, procedure na gagamitin natin in gathering the data, and how are we going to analyze, no? So having those, no, so we ensure na yung study natin can really be an effective way, no, or answer siya, no, doon sa in-address natin na research question. Okay? So, katulad nung nabanggit natin, may iba't ibang klase tayo ng researches, no? So, example natin dyan, again, this is somehow a review, no? Meron tayo dyan exploration research, no? So, yung exploration research, on our discussion, this is an initial type of research, kung saan we are to investigate yung mga bago, or kumbaga yung mga unclear natin ng mga problem, no? Kung saan ang goal ay makapag-gather ng mga insights, maintindihan natin what is the context in line with that specific topic, no? And ma-identify natin kung ano ba yung mga issues or yung mga variables natin sa isang topic, kahit pa medyo konti pa lang yung mga existing na information natin, no? So while we also have the descriptive research, no, so kung natatandaan, it focuses, or yung main goal natin is to describe yung mga data, no, and yung characteristic natin, no? So ano ba ang common na concern dyan, or yung focus natin pagka descriptive research more of sa may kinalaman yan sa mga frequency, sa mga averages, or yung mga ano nga yan, statistical calculations, di ba? So this is highly accurate. Tama, no? Kasi numbers yung pinag-uusapan natin. Pero, pagdating sa descriptive research, hindi natin tinatouch yung causes, no? Yung reason bakit nagkaroon tayo ngayon ng ganitong scenario, no? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong problema, no? Sabi nga, no? At sana'y natatandaan, it answers the question who, what, where, when, how, pero hindi ang why. Ano? Samantalang, yung why na yun, yan naman ay sinasagot din sa explanation research. So, again, itong explanation research, it explores yung why, no? So, para ma-explain natin yung ano ba yung purposes niya? Ano ba yung purpose niya mismo? So, more of investigate yung cause and effect relationship natin between dun sa ating mga variables, no? So, ano ba ang mangyayari kapag ganito ang ginawa natin to the other variable, ano magiging effect to the other variable, no? So, yan, we also have, no? So, kumbaga, ito yung mga anak-anak na based on purpose, no, na klase ng research. We have this prediction research kung saan, from the title itself, to predict, no? Para malaman natin, ma-forecast natin, ano ba yung possible na maging future na events natin, no? Ano ba, halimbawa, malalaman natin what will be the trend using this current data, anong mangyayari sa isang araw, no, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, anong mangyayari na, no? So yan po yung study na current natin ginagawa. Like for example, halimbawa ay ang market
costing natin. No? Kasi ganito yung panahon, kaya talagang aangat yan. Nagmahal yung ganito, okay. May gulo doon sa bansang yon o mahal ang oil ngayon, no? Because of that. Or yung, anong tawag dito, inflation rate because ganito yung issue ngayon sa Philippines or ganito yung economy ng Philippines o because of that mataas ang inflation rate by next year expected na ganito yung maging inflation rate, no. And then we also have the control research kung saan again we try to manipulate the different variables para malaman natin yung causal relationship, hindi lang ma-manipulate but we apply some intervention for us to know ano ba ang effect again ng naging intervention natin sa isang variable, no. And then we have the evaluation research kung saan ina-assess naman natin ano ba ang naging effectiveness ng isang product or ng isang program, no. So ini-evaluate natin siya. We have some data and information, no. Malaman natin alin bang part na nag-improve, no, or alin ba yung hindi for us to know kung may natawag. Wait lang ha. Natawag lang ang BCAK. Okay? So, nasa na tayo? Diyos ko, maghapon na ang klase ko, tapos kayo ang huli, kaya ako pa. Okay. So, doon tayo sa evaluation, no? So, kung saan malaman natin ano ba yung pwede nating maging improvement. So, from there, dun sa data na nakuha natin, that will be used for some recommendation, again, for the improvement, no? And then, we have this development research, which is actually, ito yung isa sa mga research design, or ito yung purpose kung bakit tayo ay magko-conduct ng research in this subject as well as on our project study, or this is the research design that we will be using, no, development research, kung saan po sa klase ng research na ito, in the end, no, mag-create po tayo ng bagong methods, products, or even technologies po para ma-address natin yung mga specific needs natin or to answer yung specific problem natin, no. And then we have the theoretical research kung saan ang goal naman nito is kumbaga mas mapag-aralan pang mabuti yung mga existing nating theories, no. So para ma-test natin and verify yung mga theories na iyon. And because of that, mas nagkakaroon tayo ng mas detailed din, no, mas marami pang information, no, na pwedeng mag-contribute sa ating knowledge, no, academically and scientifically, knowledge, understanding, no. Okay? So now, in line with these purposes, no, we are to define ano ba yung research problem natin, no. So kung alam natin kung ano ba ang purpose, ba't kayo magre-research, ngayon pwede tayong makapag-generate or pwede na nating malaman ano ba yung research problem natin, no. So ito, yung purpose ito, it is a way para ma-identify natin bakit ba tayo nag-research. Here, ang definition ng research problem, it is a specific issue na mismo, no. Ito yung gap, no, na gusto nating malesen or kumbaga matanggal,
no? Kasi ito yung existing knowledge, ito ngayon yung gusto mong mangyari. So, yung difference ng dalawa, yun yung tinatawag natin na gap. So, having that, ito yung pag-aaralan natin, no? Kaya tayo magdadaan or kaya tayo magko-conduct ng study. No. So, yung research problem natin, okay? By the way, ang research problem, wala kang magiging research kung wala ito. No. Walang gagawin or walang magiging study kung hindi identified ang research problem. Because again, ito po kasi yung foundation, no? Kumbaga, yan yung pinaka-skeleton, no? Skeleton noong ating research project. No, siya yung reason bakit ikaw ay magko-conduct ng research, no? As well as it is yung guide po natin kung paano tayo magpo-formulate ng ating research question and ng ating research objectives. Okay? So, paano ba natin masasabi na ang isang research problem ay good? No? So, here are the characteristic ng ating research problem. So, una muna daw po, it should be clear and concise. Yung problem natin should be stated clearly and precisely. Okay, anong ibig sabihin nito? So, we make use of sabi clear. No? So, kailangan po yung problem statement natin, yung research problem natin, it should be easy to understand. No? Hindi siya makakagawa ng confusion sa atin pong mga readers, sa ating mga mambabasa. No? And concise, ibig sabihin we use only yung mga necessary words, no, para makapag-describe or para mas madaling maintindihan yung topic na pinag-uusapan natin, no. So kumbaga maiksi lang siya, short siya, pero the thought is complete, no. At isa pa, it should be specific and focused, no. So it should be narrow enough to be manageable within the scope ng ating study. So ibig sabihin, we make sure that we provide exact and yung detailed as well as yung concrete po na information related to our topic, no. So hindi siya vague, tsaka po hindi rin siya ganun ka-general, no. And kaya sinabi na focus because yung statement ng ating problem, nag-stay lang siya in one topic or yung goal natin. Okay? Para kumbaga hindi maliyo yung ating mambabasa, no, yung ating mga readers, no. Okay, yung example, no. Example, yung naging proposal, ang sino bang grupo ng mga to? Mga kaklase niyo yun, no. Section 2 yun, di ba? Yung nag-propose nung AC-like nandaga. Yung AC-like na hindi ko maintindihan, ano ba yung AC na yan? No. Is it air conditioning, alternative current? No. So, iwasan natin na gumamit ng ganon. No. Tapos isa pa, yung kanina din, may nag-propose from other section, parang they propose for specific naman, no. Alam kung ano yung goal. For them, it is to design and to develop. Ang title nila ay Rice Cake Steaming and Packaging. Ang haba. Steaming and Packaging using biodegradable and banana leaf and cassava biodegradable film. May mga ganon siya. No. Sabi ko, anak, hindi ko naintindihan ang gagawin mo. No. So that's why inask ko sa kanya, ano ba talaga ang ina-address natin na problem? Bakit ikaw ay nagpo-propose ng ganito? And then from there, after few discussions, naging maliwanag na, okay, ang ina-address pala nila is because of the use of the plastic packaging. No, that's why they are proposing for kumbaga, a machine that can produce packaging that utilizes or kumbaga from a biodegradable material such as yun nga, the cassava, no. So they opt to produce a biodegradable film, no. So okay, so tanggalin na natin yung ibang part, no, kasi wala yung kinalaman sa ina-address mo na problem, no. So kailangan maliwanag siya, specific. Okay? And the next po is researchable. Okay? So there should be feasible methods and sufficient resources to investigate the problem. No. So once
you thought of a topic, no? Once you thought of there is an idea, no? So of course, di ba, ang tendency natin, research, hanap kayo ng information. And then from there, doon pa lang makikita nyo, kapag marami kayo, no, every term, no, doon sa topic na workout ninyo, every term na i-search ninyo, maraming information kayong makikita, no. So it is possible na madami talaga kayong information na makukuha, no. So ang kailangan lang is hangga't maaari, when you kumbaga, choose the topic, you make sure na to establish the different parameters and variables in line with your topic title, kailangan meron tayong applicable na methods and procedures na pwede nating magamit para siya ay ma-establish or ma-determine. No, may it be a use of standardized tools, may it be using some equipment and instruments, no, kung yan bagay gagamitin ng moisture meter, pH meter, kung simpleng ruler, simpleng caliper, no, so on and so forth, no, equipment, or kailangan ba yan ay pwede ba siyang ma-lab test, may available ba tayo na laboratory facility para dito, no, is your raw material readily available, madali ba natin siyang makukuha, no, so you are to check on that, no, para masabi na talagang feasible po at pwede talaga tayo pag-conduct ng research. Okay? And the next po is that yung research daw po natin should be significant. No? So the problem should contribute to the field of knowledge and have practical or theoretical importance. Okay? So, ano bang ibig sabihin pag sinabing significant? No? So, kumbaga, yung research problem natin, it should be something na important, no? It should be something na meaningful, or kumbaga dapat meron siyang noticeable na impact, no? So, pag sinabing significant, kumbaga meron kang madadagdag dun sa field or sa society, malesen natin yung gap, we address the gap, no, may potential na benefit, syempre, no, kaya significant siya kasi in the end magkakaroon tayo ng benefit, no, and then ayun, syempre makapag-contribute ng additional na knowledge. Okay? And then, in line with that, it should also be relevant. No? So, it should be aligned sa current trends natin, issues or gaps sa specific field po na wino-workout natin. Like, for example, as of now, in every researches po, or kahit saan, no, ina-apply natin ngayon, yung trend na sinasabi ko or alignment is, di ba merong ibinaba ang UN about the 2030 SDG goals, no, na up to hanggang 2030 fina-follow natin siya, no. So maybe you can research on that, no. So kung mapapansin niyo, lahat ng galaw natin, may it be sa lahat ng activity na gagawin niyo sa MES, no. So makikita niyo mga activity, makikita niyo sa yung activity dito sa university, ayan, laging pinapasukan itong SDG. Actually, sa lahat po ng ginagawa natin, no, even sa research natin, siya ay naka-align din. No, so that is an example, no, at that is an example of dapat relevant yung kinoconduct natin na research. Like, yun, sa example natin, there should be a sustainability, no, tsaka, ano ba, may kinalaman sa food yung sa inyo, yeah, food security, di ba? So, ayun, it should be relevant. Okay? So, here are some of the example ng a good research problem. So, in terms of anong tawag dito? Yan. Sa engineering, no, how can the efficiency of solar panels be improved to increase energy output in the cloudy conditions? So, I believe it is very much specific and may focus talaga siya. No? So, ano ba ang goal natin dito? To improve the efficiency ng solar panel. No? Kailan? During the cloudy condition. Anong gustong i-improve? Increase ng energy output. Is it relevant? Of course, because nowadays, medyo mahirap nang gumamit ng non-renewable energy sources. No, hindi na siya ganun ka-available. Medyo nawawala na siya. That's why we are, kumbaga, nandoon sa linya ng kailangan we use the renewable energy sources.
So pagdating naman sa healthcare, what are the barriers to accessing mental health services among low-income communities? And then next is education. How does the integration of technology in the classroom affect the student engagement and learning outcomes? No? So somehow, kumbaga, it is an issue nowadays kasi lalo na yan during our class, hindi na tayo talagang totally ay face-to-face. Ayan. Okay. No, so nowadays, no. So after ng pandemic, yan tumaas ang rate ng mental health, ang issues natin, di ba? Hindi lang sa atin sa school but to everywhere actually, no. And then ayan, since nagkaroon din nga ng pandemic, marami na tayong ginawa ng mga sistema to learn. No, nandiyan na yung hybrid system natin, may synchronous, asynchronous tayo. Meron na rin tayong mga online classes. No? So because of that, kumbaga paano ba na mas mai-integrate pa natin yung technology pagdating sa pagkatuto natin. No. Okay? No. So okay. So ngayon, no, in line with this research problem, no, okay, no, so dun sa research problem na ina-address natin, dyan tayo pwede pong makapag-generate ng research objective, no. So kung kanina ang kailangan natin gawin when we are stating a problem, kailangan clear, concise, kailangan siya specific, kailangan siyang focus, no. So ganun din dapat yung objective natin, no. Kung kanina ang research problem natin, siya yung foundation, no, siya yung mag-guide pagdating sa formulation nitong objectives natin, no. So itong research objective naman, siya yung mas clear. So siya yung ang ginagawa natin, mas clear yung direction natin and yung framework natin kung paano ba natin gagawin yung proseso ng pagpapandak natin ng research, no. Okay? So, pagdating po sa research objective, meron tayong dalawang klase. Siya ay yung general objectives at yung specific objectives. No? Pag sinabi natin na general objective, broad pa siya. No, malawak pa, no. Kumbaga, marami pang aspect bago natin siya ma-achieve, no. Okay? Samantalang yung specific objective, ito na yung kumbagang hinimay-himay natin na activity para ma-achieve natin itong general na objectives na ito. No. Okay. Okay. So, paano ba tayo magde-develop nitong research objectives na ito? Okay? So, meron tayo a total of 5 steps. No? So, number 1 is i-identify natin yung research problem. No. Okay, no. Sabi ko kanina, kapag walang research problem, walang research. No. So, kailangan po namin na i-identify muna ito. Again, kailangan it should be clearly defined. No, kailangan ay ma-identify talaga natin ano ba yung problem na ina-address natin. No. So may mga pagkakataon na yung research problem is anong tawag dito? May mga research problem tayo na anong tawag dito? Yung aspect na ito tinatouch niya, may ibang aspect tinatouch. Halimbawa, increase ng production rate or halimbawa ay lessen the manual process. No? So, pwedeng ganun. No? Pwede naman siya, but it should be clearly defined. No? Okay? So, number 2 is kapag na-identify na natin yung research problem natin, ngayon, no, hanap tayo ngayon ng research literature. No? Or mag-aano kayo, magpo-conduct kayo ng literature review. No. Yung literature review na yun, it can be using conceptual literature or yung mga research literatures natin. No. So because of this, mas nagiging mas malinaw po, no. Mas nagiging
malinaw, mas naiintindihan natin yun kung may kinalaman dun sa atin na research, no? Nagkakaroon kayo ng idea ngayon. Maraming information na ang nalalaman ninyo because of this literature review. No, okay? So ngayon nalalaman natin na in line with this topic pala, may existing pala na ganito. Pero hindi ito yung gusto namin mangyari. Gusto namin mas improve pa. That's why magpapanggap pa kami ng research, no? So ngayon nakikita nyo, okay, pwede nating idagdag yung ganito, incorporate tayo ng ganito, ganyan. No. So that is because of the literature review. No. Okay? So, ngayon, kapag nag-conduct na kayo ng literature review, ngayon, sabi ko nga, mas naiintindihan nyo, mas maiintindihan ninyo yung topic na i-work out natin. No? So, galing doon, pwede na tayong mag-develop ng research question. No? So, kung baga may isa-isa tayong, okay, so kung ganito ang gusto kong mangyari, kailangan ko palang malaman, kailangan kong i-search na malaman ito yung ito muna, no, paano kami magsisimula, ito muna, no, because of literature, sunod ay ito naman, no, dun sa nabasa kong literature, para mahanap ito naman, no, so yun yung mga research questions natin, no, iisa-isahin natin siya. Again, ang goal is makuha natin yung ating general objectives, no, okay. So, kapag nakapag-formulate na kayo ng research question, by the way, ngayon kasi, pag tayo gumagawa ng research yung sa mismong anong tawag dito, sa mismong manuscript natin, wala na siyang research question. No? Sa halip na question siya, yung statement na lang, which is, hindi na research question ang tawag sa kanya, objectives of the study. Kung saan siya ay naka-paragraph form, ang itemized na lang is yung sa specific objective natin. No? Okay? So, kumbaga declarative form na siya, hindi na siya naka-interrogative form. No? Okay? So, kapag naka-generate na tayo ng research question natin ngayon, ayan na. Again, using ng literature po na ginawa natin, literature review na ginawa natin, ngayon nalalaman na natin yung scope and yung focus ng atin na study. No? So, nalalaman na natin hanggang saan lang ang kaya natin, considering yung resources na meron tayo and yung tagal na dapat natin siyang gawin, yung time frame natin. No? Okay. So, dun sa simpleng example na design and development of a microwave oven producing chocolate moist cake. No? Okay. So, mahaba ang proseso niya, di ba? So, kasi minimix mo pa yung, di ba, yung process para makabuo ng chocolate moist cake ay from the raw material, you mix it and then i-oven natin siya. Tapos after noon, yan, pag na-bake siya, i-cool down natin tapos saka natin siya ipapackage. No? So, that is the process, di ba? General process pagdating sa pagpuproduce ng chocolate moist cake. But then, because we have yung ating resources that includes yung of course, yung raw material, is it readily available, yung mga equipments na gagamitin natin pagdating sa pagtitis or even sa pagbuo ng pagpuproduce mismo, the money, do you have the money, no, para mabuo yung buong process na iyon? Gaano katagal? So, dapat matapos mo siya within a year, halimbawa. No? So, doon pa lang sa mga literatures na nakita mo, ay, ganito pala kahaba mag-produce ng chocolate moist cake. Hindi ko pala kaya na i-cover yung mixing process. No? Okay? Hindi ko na pala kaya na i-cover na mag-design ako at mag-develop pa ng anong tawag dito, mag-design at mag-develop pa ng packaging system, no? So ngayon, ang focus ko na lang, because ito lang yung kaya ng aking resources and ng time frame, kaya siyang mabuo within that period, ay hanggang dito lang, no? So ibig sabihin, dun lang kami sa mismong baking process, no? Okay, that's why ang proposal ko is hanggang dito lang. Ibig sabihin yung oven lang, yung oven na makakapag-design or makakapag-produce ng cake, no, ng chocolate moist cake. Pero hanggang dito lang tayo.
No, naiintindihan po. Okay? Ha? Okay. So ngayon, kapag tayo po ay nalaman na natin yung scope tsaka yung ating focus, no, ngayon, i-identify na natin yung general and yung specific objectives natin. No. So katulad ng description kanina, kapag sinabing general objectives, no, so broad goal pa siya, no. Kumbaga malawak pa yung pinaka gusto nating mangyari, no, o yung pinaka target natin pagdating sa research study natin. O halimbawa, dun sa example ko kanina, paano po kayo magge-generate ng general objective? Okay, o dito tayo kay Aaron Martinez. Andyan ka ba? Yes po, ma'am. Oh, sige. If you are to generate yung ating general objective po, using yung title ko kanina, paano mo siya gagawin? Hello? Hello? Sa ating manuscript. Ma'am, niya po ulit po. Ay, no po. No. Anong title ko kanina? Design and Development of a Microwave Oven. Ay kaya simple lang because of for discussion purposes para mas madaling maintindihan. O Design and ang topic title ko is Design and Development of a microwave oven producing chocolate moist cake. No. O how are you going to generate general objective doon? Sabi broad goal daw yun. Papaano? Ma'am, tungkol pa rin po dun po sa... ano nga? Paano? Siguro po ay... Ang goal po ay makagawa po nung nakakagawa ng chocolate cake. Paano mo siya i-state? Pa-English ako. Okay, no. So for general objective, you can have it na, yung statement natin, the main goal of the study is to design and develop a prototype or a machine that can produce chocolate moist cake. Tapos, general siya. No. Okay? How about yung specific naman na objective natin? Okay? So, sabi, yun naman yung detailed, precise goals natin. No. So, I would just like to discuss with you yung common format pagdating sa design and development na research, na research design. Okay? Later, di-discuss ko rin sa inyo kapag design and simulation or kapag performance evaluation. But let's start with design and development because ito yung pinaka-common. No. Okay? So, kapag po design and development, syempre, yung kauna-unahan na specific objective natin, medyo aware naman kayo na based sa title pa lang, di ba? No, nagsisimula na yan sa designing process. So, ibig sabihin, ang unang specific objective natin is to design. No. So, in our research proposal, sa ating research proposal, kapag magpe-present tayo ng ating objectives of the study, tatandaan ito kayo po ay, yung inyong statement should start with an action word or verb. Maliwanag po. No. So, dito, yung unang objective natin is to design. No. Diba ay to design
prototype or a machine that will produce chocolate moist cake in terms of, no, so yan, again, depende na yan sa literature review ninyo in terms of, halimbawa, system components, material specification, engineering codes and standards, no, so yan yung example. And then number 2, kapag ka na-design na natin siya, ang sunod na natin po dyan is to fabricate. Diba? Kasi i-develop na natin siya, na-design na natin, may blueprint na tayo. Ngayon ay ipa-fabricate na natin. Gagawin na. No, bubuuin na natin. No. So there are cases na kailangan talaga siyang magawa from the raw material. Pwede rin naman na kumbaga assembly, pwedeng ganun yung gawin natin. No. Okay? So we are to fabricate it according to the designed machine. No. So yun yung second natin. And then yung third, no. So kapag po tayo ay nakapag-fabricate na. No, 'di ba? Kapag nag-fabricate na. Okay. So, kadalasan hindi pa natin alam kung paano ba natin siya gagamitin, di ba? Hindi natin alam kung paano natin siya yan, gagamitin, ano bang pipindutin natin dyan, ano bang iseset natin dyan, hindi baga, diga? So, bago ito. So, kailangan talaga natin siyang mag-conduct tayo ng preliminary testing or ng initial testing. No? To conduct preliminary testing or initial testing para po ma-establish natin, yung atin na anong tawag dito, yung atin ng mga operational parameters. No, again pag sinabi natin na preliminary testing, establishment po iyon ng preliminary ng operating parameters. Maliwanag. No. So again, yung mga parameters po or variables na yun ay makukuha ninyo through the literature review. No, ano yung mga operating parameters na yan. Yung mga common po or kadalasan natin na ini-establish dyan, it can be like the ratio and proportion, capacity, time, temperature, pressure, volume, flow rate, pH, so on and so forth. No. So yan po yun. Naintindihan. Yun po yung mga example ng mga operating parameters natin. Naiintindihan po. Nakakasunod. Okay, so may dyan. So, ibig sabihin naiintindihan. Again ginagawa natin ang preliminary testing or initial testing for us to establish operating parameters. Again, para mas maintindihan, para alam natin kung anong iseset dun sa machine na finabricate natin. Okay po? Okay. So, next po is, kapag alam na natin yun, kasi na-test na natin siya ngayon, yun na yung i-apply natin sa machine. Siyempre, kinest na natin Pero, kailangan nating alamin, ano ba ang capability, capacity, how will our fabricated machine or prototype will perform. No, so you are to determine yung performance ng inyong na-develop po na machine in terms of, so it can be, so kung kanina operating parameters, dito naman performance parameters. So performance parameters, it can be in terms of rate, yung process natin, yung parameter natin in terms of time, kaya rate, and then you have efficiency. Pwede rin yung yield. Naintindihan po. So yan yung common na mga performance parameters po natin. Naintindihan. Okay ulit. Pag preliminary, establishment. Kapag performance or final testing, determination. Okay po. Sana ay nagte-take down notes at hindi basta lang tayo react dito kasi mamaya kayo tatanungin ko Okay? So sige, anong sunod na doon? Pang-apat na yun na objective. Ngayon, there are cases po na yung ating na-fabricate na machine, there are cases na yung output natin sa ating study ay merong product, So, tanungin ko, Aidan, tanungin ko, doon sa example natin kanina, ano ang output natin?
Dan bien. Hello po, ma'am. So, based po dun sa title kanina is ang pinaka-may output po is yung design po or prototype ng microwave na magpo-produce ng Alin mismo? yung design po ng microwave or Hindi. Design Yung- and development nga. Ano na? Tapos ka na sa yung- fabrication. Alin na mismo ang output mo? yun na pong chocolate moist cake ang pinaka-output. Ikaw, Andre, anong sayo? Andre Rafael. Yung ano po, Yung ano po? yung naging ano po ba ng yung naging ano po ba ng oven, naging performance po ng oven na na-develop. Ang tanong ko lang, dun sa title na sinabi ko kanina, anong magiging output natin doon? Yung ano po, yung oven. Yung oven, no? Alin ang product natin? Alin ang product ng output natin? Andre? Yung chocolate moist cake po. Yan, no? So, dapat inaiintindihan, magiging maliwanag yun. No? So, kasi, okay, na preliminary testing na natin. Nalaman na natin yung performance o yung capability or capacity ng machine. Ngayon, yung product ng output natin, maaaring nakakapag-produce tayo ng product. No, yung ating output nakakapag-produce. Pero kailangan nating i-assess kung acceptable ba yung napoproduce. No, nakakapag-produce nga ay sunog naman, halimbawa, no. So kailangan natin pa rin siyang i-check, no. So isa sa objective natin, no, is to check yung product quality output ng ating pong to assess or to check the quality ng ating product output. No. So, katulad nun, if our product is yung chocolate moist cake, no, so maaari natin siyang i-assess or kung ano mang product natin, so pwede natin i-assess in terms of physical properties, chemical properties, microbial properties, or pwede, kung halimbawa, like yan, food yan, so pwede tayo for sensory evaluation, no. So it depends, no, it depends kung ano ang product natin, no. So doon sa example natin, so of course, ang unang kailangan natin i-check is sabi, nasa title, moist cake. So, based sa literature mo, nalaman mo na pag sinabing moist, kailangan ang moisture content niya ay nasa 20 to 30%. No? So, yun. Dapat pwede natin siyang i-assess, pwede natin siyang ma-measure. No? Okay. Ma'am, isa po sa i-check namin is the height. Kasi hindi po dapat sobrang alsa. Kailangan po ganito lang yung height niya. No? Kasi po kapag ganun, ibig sabihin, mababa po yung moisture content nun. Masyado po siyang fluffy na. No? Or hindi po siya pwedeng mababa ang height. Kasi ibig sabihin po nun, basa pa masyado yung loob or hilaw pa siya. No? So yung mga ganong factor for physical, no, for my chemical, wala akong maisip pagdating sa chocolate moist cake, pagdating sa chemical properties, no. But I have for, halimbawa, microbial properties, no. Kasi nilagyan ng itlog yan, di ba? May egg na isinama yan. So, i-check natin, baka meron yung microbial properties, yung salmonella, no. So, i-assess natin siya kung wala, no. Gets po? And since food yan, no, so ma'am, ano natin para malaman natin yung consistency, halimbawa for the texture, for the smell, for the anong tawag dito, yung overall na itsura po ng cake, no. So mag-sensory evaluation po tayo, no. Maliwanag po. So yun yung product checking natin. Okay? Makaka-follow pa.
Okay. So, sunod naman po doon, pag okay na yung product natin ngayon, okay na ang machine, okay din ang product ngayon, i-assess din natin. No? Baka naman, kapag na-develop ito, ang pag kinumpute ko, kailangan ang presyo ng chocolate moist cake ko 1,000. Aba, ang mahal naman nun, walang bibili nun. No, di ba? Walang bibili nun. Kasi kailangan mong i-consider yung raw material ko, yung gastos ko, yung kuryente na nagamit ko, yung nagastos ko para ma-develop ko or ma-fabricate ko yung machine ko. Considering all that, based sa computation ko, ay 1,000 talaga ang lalabas. No. So, economically viable pa ba siya? No, may bibili pa kaya noon? Or kung halimbawa may bumili, kailan kaya mapapabalik ang aking nagastos ng kalahat-lahatan? No, 2 years? 3 years? Baka 10 years na hindi pa napapabalik. No, baka mamaya lugi na ako. No. So, isa pa po sa objective natin is to conduct cost-benefit analysis. No, to establish or to check yung economic viability ng ating project. Okay? So, may mga pagkakataon na income generating yung project natin, may pagkakataon na hindi, na kumbaga tayo na lang ang magko-consume for us for savings, kumbaga. So, we still have to check, no? Baka mamaya lugi pa at nag-develop niyan, no, lugi pa, sa halip na makakatipid mas napamahal. Ano? So, ayun, kailangan natin siyang ma-assess. Maliwanag po. No. Kasi katulad niyan, halimbawa, ang goal mo kaya ka nag-develop ng machine is for the increase ng production, no? Tapos lessen yung manual labor, no, yung manual process. Ngayon, anong tawag dito, nagbenta ako, based sa costing ganito. Kaya nga lamang kabilis namang masira, no? Ay ngayon palit ako ng parts ng aking oven. Nako, syempre yung cost na yun, dagdag sa kailangan kong mapabalik sa akin, di ba? 10 taon na hindi pa nabalik. No, lugi, di ba? Lugi siya. So, ibig sabihin hindi feasible yung project na yun. Okay? So, where we have naman methods and techniques para ma-assess kung siya ay economically viable. No? Maliwanag po. Okay? So, yun yung pang-anim natin na objective kapag design and development. Kapag naman po, okay, so yung huli natin objective, kahit na po basta kayo ay magdi-design at magpa-fabricate, it is required. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kayo ang gagamit ng dinevelop or finabricate ninyo na machine. Maraming pagkakataon na ibang tao ang gagamit noon. So, you are required po na mag-provide, kasama sa objective natin ang makapag-provide ng operational manual, ng maintenance manual at ng safety manual ng na-develop natin na prototype. Maliwanag po ang ating mga specific objectives. Sige, tingnan ko nga kung nakikinig ko. Engelbert, no, Utoy, magbigay ka nga or hindi, sunod-sunod ang gusto ko dahil proseso ito, no. So, ano ang unang dalawang specific objective natin, common, or yung format natin kapag design and development ang ating study? Specific objectives niyo po, ma'am? Yung mag-establish po ng parameters tapos magko-conduct po ng performance testing. Unang dalawa. Ano yung unang dalawa? Yun pong specific problem po. Ay, mali. Nasa specific objective na tayo Tapos na tayo dyan, Utoy. Ano ang specific objective natin? Kung halimbawa ang design and development ang ating research. Yung diniscuss ko kanina, that is a common format na. Kaya binabanggit ko na sa inyo. So, ano yun? Ano yung mga yun? Inisa-isa natin siya. Aray. Nawala na si Engelbert o Anisha. Hello po. Rinig po ba ako? Yes, Imi. Ang gagawin po mo ng unang dalawa po ay mag-design po, tapos fabrication po. Okay, no.
yan ang laging tatandaan. Ang title nyo ay Design and Development ang start eh. So, magsisimula lagi yan sa designing process. No? Okay? And then yung next nga is the fabrication or yung mismong development na. Anong sunod? Eliza Catherine. Next po is magko-conduct po tayo ng preliminary testing po or initial testing po para maka-establish na po tayo ng parameters to determine po yung performance ng ating machine. Ay, pinagsama mo na anak. Ay, ang ano po, parang magiging establishment po siya ng operating parameters po, which is yung commonly po ay yung mga temperature, time, and ratio. Yan. Magbe-base po tayo sa naging literature review po natin. Okay. Anong sunod doon? Yun na po yung performance testing po or yung tingnan po natin yung capability, capacity po. Tapos ito, tinatawag din po natin siyang determination po. Dito po yung mga rate, efficiency, tsaka po yung yield. Yan. No. Okay? Sunod. Dexter. O, anong sunod doon? Dexter sa wala. Tulog na. O, Eliza, Catherine, tapos na. Si Eldrix pala. Eldrix Dwight. Tulog na si Dexter. Audible ka, Utoy. Bali po may after po noong objective po, ano na po siya ma'am, parang papatak na po siya sa continuation po ng paper na po after ng objectives. Ano? Or maglilista pa rin po ba ng objectives? Ay, oo naman. Ay ano po ma'am, after po ng ma-determine yung sa performance testing po ay ano po, parang yung sa improvement po nung parang magiging pinaka-output po, which is yung oven po for producing the waste cake. Anak, no, ang mga yan ay ginagawa through testing process. Itapos ka na nga doon, nasabi na nga ni Eliza na ikaw ay nag-preliminary. Pag okay na sa preliminary, nag-performance ka na. Chinek mo na ang performance or yung capability ng machine mo. No, anong sunod doon? Oh, sige, Eldrix. Ma'am, ano po, yung quality checking naman po, no? Ayan. No. So, you are to check yung quality ng iyong product output kung meron. No. But in our case, no, sa example natin, meron. No. Okay? Anong sunod doon? Emmanuel Yuan, Munar. O, si Munar, nandito ngayon. Munar, nandyan ka ba? Ma'am, hindi ko po. Ay, nako, yan ka na naman ha, Munar. Hindi ka nakikinig sa aking discussion. Ha? Ay, siya ka. Dapat ay alam mo na ito. Aba. Ay, sa susunod, pag tinanong ko at ay i-kick out ko sa klase ha. At hindi nakakasabot dahil hindi alam. E, kakadiscuss lang natin. O, ikaw naman isang Emmanuel. Gerald. Ang next po natin is economic liability po. Anak ko, viability. Hindi liability. Oh, you correct that ha. Correct na. Viability. Okay? Yes po. And then yung last. Anong last? Ano yung last? Sa iyo din ikaw, Emmanuel Gerard. Anong sunod? Provide operation, maintenance, and safety manuals. Yan. So, yun ay tatandaan ha. Every time na kayo ay nag-develop ng something, technology, or product, you are to provide it. No? Laging yun ang huli natin kailangang ma-present. No? Okay? So, sana'y matandaan yun. Because of that, aware na kayo kung paano kayo ngayon gagawa ng research objective. So, that is for design and development. Kapag naman performance evaluation, no? So, commonly, yan ay nagsisimula
Katulad ng sinabi ko sa inyo, di ba, nagpa-performance evaluation tayo kung available na yung performance evaluation natin. And commonly, ang nangyayari dito is nagsisimula yan into kailangan nandun na yung existing. There can be, pwede na mag-rehabilitate tayo, pwede na may baguhin tayo, may i-improve, pwede na may, yun nga, i-change. No? So, yun muna yung una nating gagawin kapag performance evaluation, kapag rehabilitation and performance evaluation. You are to assess alin sa mga parts ng existing ang kailangan mong palitan. No? And then from there, yung second na is yung designing process. How are you going to incorporate that improvement sa existing design? No? So you are to design. Okay? And then yun din ang magkasunod, fabrication, and then sunod ay preliminary testing, performance testing. Kapag may performance evaluation, so yun ay kasunod ng performance testing. So you will be conducting performance evaluation kung saan magkakaroon tayo ng comparison ng ating mga data. No. Okay? And then again, papasok yung again product output pa din, and then yung atin na kung may product ha, yung ating output. Then again, yun pong again economic viability check, kasi again hindi ba tayo malulugi sa improvement na gagawin natin? No, so kailangan natin siyang ma-assess. And then lastly again is the pagpo-provide ng ating manual. Dahil nga, meron tayong ginagawa. Okay? So, same lang naman siya with the design and development. But if in case na ang inyo pong study will be design and simulation, no, so this will be our kumbaga format. Pwede nating i-follow na format in our study, no. So kung kanina, no, ano ang unang step? Hula. Pagka sa design and simulation, hula lang. Iko. First po ay design pa rin. Design pa rin, obviously, no. So mauuna pa rin po di-design pa rin kayo ng yan, yung kung ano man yung i-design niyo, no. And then of course you are to consider different factors. Again, it depends sa researches ninyo kung paano kayo magde-design. And then next po is for you to establish, no, yung mga boundary conditions po natin. Ano yung mga isa-set ninyo? So, kailangan ninyong ma-establish yung boundary conditions that are necessary pagdating doon sa simulation process ninyo. No? Okay? So, yun, yung second objective natin. Sunod na is, of course, na-set mo na yung boundary condition. Ngayon, pwede ka nang mag-simulate. No, pwede ka nang mag-simulate. Kapag nakapag-simulate na, of course, may data yan. Madaming data. So, sunod mo ng objective is to evaluate yung mga data na iyon. Kapag na-evaluate na, so from there, makikita na natin, mape-present natin alin yung pong optimum design natin. No, yung optimum design na kung saan doon po tayo nagkaroon ng pinakamagandang performance nung atin na design. Naiintindihan po. No. And then, yung last natin is for us to validate yung napili natin na optimum design. No. So, kailangan natin siyang, actually, ito yung goal pagdating sa simulation. We have to make sure na talagang theoretically tama yung naging simulation natin. No. Nakataon lang na siya yung pinakamaganda ang result among all of our design options. So we are to validate. Maliwanag po. We validate yung result. So that is yung atin pong kumbaga general format or paano ba? Yung common na format pagdating sa design and simulation process. No. So ulitin nga natin Eric Michael, no. Can you again enumerate yung proseso pagdating sa simulation? Yun pong una pong nasabi ni Iko. First of all po ay kailangan po nating i-conceptualize po yung ating design. Okay.
ang next naman po ay kailangan pong establish po at iset yung mga boundary conditions Yes. na necessary po para sa simulation process. Okay. And then po, after po nun ay magsa-start na pong mag-simulate ng design. Next naman po nun ay evaluate naman po yung data galing doon sa previous process yung simulation po. Oo. And then? Tapos, last po ay yung pong i-validate po yung result ng Wait data. lang. Pag na-evaluate, anong gagawin natin doon? Ayun po, i-validate po pala muna yung data po. Mali. Hahanapin mo muna yung pinaka-optimum design. Yung po pala, design. Yun. No, yung may pinaka, you are to present na. After evaluation, kailangan mahanap mo at ma-present mo yung optimum design. And then, lastly is to Yun po, validate po once again po yung nasabi pong optimum design. okay. No. So, yun. No. So, ngayon, if you chose na mag-design and development, no, meron kayo, no, yun na yung format natin. Kapag simulation, ito na rin yung pwede nyong gamitin. Again, yung mga specific parameters, it will depend na lang sa research ninyo. Maliwanag po. No. Okay. So, let's continue. No. So, okay. So, alam na ha kung paano tayo gagawa ng or magsusulat ng general at ng specific objectives. Ngayon, alamin naman natin paano ba natin masasabi that a research objective is a good one. No. So, una, it should be specific. No. So, ibig sabihin, it should be clearly defined and focus on a particular aspect of the research problem. Okay? So, kaya nga sinabi ko sa inyo that as much as possible, you start with your objective with an action word. No. With a verb. No. Kasi doon, maliwanag at alam natin kung ano ba ang magiging output natin pagdating dun sa ating research. Alam kung ano yung mismong gagawin natin. No, alam kung ano yung mga indicators na pwede nating makuha, no, pagdating doon sa proseso na yun, no. And then next po, dapat siya ay measurable. So, dapat yung mga parameters po natin na ilalagay at idadagdag, no, yung mga operating parameters natin, yung mga performance parameters natin, it should be quantifiable and accessible, no. Papaano? Kailangan pong makuha natin siya, may it be ma-quantify natin at ma-measure, may it be using standard tools, no, may it be using equipments and measuring instruments, yung simpleng paggamit ng halimbawa caliper, ruler, moisture meter, pH meter, so on and so forth na mga equipment para ma-measure natin, or pwede naman na kailangan yung parameter natin, it can also be tested, no, para makakuha tayo ng specific na values, no. Kung hindi man, like for example, kung food, no, so pwede na mag-evaluate tayo, mag-survey tayo, we can make na yung parameter natin na description, we can make it na into a quantifiable one because meron tayong may mga equivalent na numerical value para ma-measure natin siya, no. So ito yung sinasabi natin na hanggat maaari quantifiable, measurable, para hindi tayo maging subjective at maging objective yung ating study at hindi siya maging bias, no. So katulad nga nung na-discuss natin last time, di ba? Na kumbaga, okay, yung sa simpleng measurement ng pH, di ba? Ang dali-dali kung halimbawa gagamit tayo ng equipment, pH meter or yung common natin na ginagamit, yung litmus paper, no. And we know based on literature na kapag na nakalagay sa paper din naman natin na kapag ang range ng pH na measure ay nandito ay acidic siya, or kapag nandito basic siya, madali sa atin ang mag-judge, hindi ba? No. Lalo sa klase dapat ng research natin, no. Again, engineers tayo. Kailangan hindi mawawala ang number sa atin, no. Okay? So, kumbaga yung mga description such as yung mga remarks and observation natin pagdating dun sa magiging study natin, secondary na lang yun. But, kailangan mag-judge tayo based dun sa primary data natin, and that should be numerical. Dapat siya quantifiable. Okay?
And then next po is, ang research na po natin should be achievable. So lahat din na natin, achievable, relevant, time-bound. No? So sabi dyan, dapat daw ay realistic, attainable siya within the scope and resources and time frame ng ating study. No? So ito naman inabanggit ko na kanina. So hangga't maaari kapag kayo po ay nag-propose ng topic, ay available, no? Available yung atin na mga resources, no? Ang resources, yan yung sinasabi natin na hindi lang yung mga information, yung data na gagamitin natin, but also resources in terms of halimbawa yung raw materials, yung magiging input natin. So of course, resources din yung money, no? Yung pera na gagamitin ninyo, resources yan, no? So kaya ba with yung available natin na pera or available natin na mga equipment, no, kaya ba nating i-push through itong project na ito? Kaya ba siyang matapos with the target na time frame? No. So, kailangan talaga natin i-assess yung i-conduct natin na research. Okay? So, I would just like to share with you some of my experiences pagdating sa research, project study. No. So, okay. So, kapag kayo po ay nag-propose, share ko lang yung kwento para, kumbaga, ma-realize nyo din kung ano ba yung pinagsasasabi ni ma'am. No. Okay. So, meron ako naging naaupuan or napanilan that their topic is parang design and development ng machine na drying plus destemming ng pepper. Ng peppercorn. Merong nakakita na ng puno ng paminta, no? Meron ba dyan? No? Ayan, siguro may mga nakakita niyan yan. Or you can research it naman. Alam niyo ang itsura niyan. And dinadry siya. No, dinadry siya bago siya i-stem, tanggalin sa mismong yung sa stems niya. No? So, ayun. No? So, i-dry siya. No? So, so okay naman yung initial na proposal, okay yung machine, no, nakapag-design naman sila. Kumbaga, it is really a solution dun sa in-address nila na problem. But then our concern during that time is based on their statement or included also in their chapter 2 sa kanilang conceptual literature that yung paminta, no, here in the Philippines, it is produced every month ng April lang to June. No. So, yun yung naging issue namin. Okay, so this is your raw material. No. We are not saying na, kumbaga, unang-una, what if, no? Here are the what ifs, no? What if it is seasonal, no? Kumbaga, what if, kumbaga ay ma-extend yung fabrication ng machine mo? What if may mali ka sa naging testing mo? Saan ka hahanap ngayon ng raw material na gagamitin mo? Seasonal siya, no? Okay? So, yun yung major concern namin. Actually, it is common to all of the panels, no? But then, kumbaga, ang kanila, meron po kami mahahanap, meron po kami, yun sa kanila. Okay, so we believe in them, no? So in short, nag-continue. I believe that was during pandemic yun. That is, I guess, 2021. No, hindi pa face-to-face nun ang klase. Wala pa kayong college. Hindi pa kayo college nun, right? Senior high school pa lang ba kayo? No. Yes, no. Senior high school pa lang kayo. So, ayun. But then, yun, nakapagpa-develop sila. During that time, the performance testing is kasabay na siya nung defense, nung final defense. And then, doon namin nakita na, okay, ito yung dinesign, nabuo naman siya, nagawa naman siya. But then, medyo off kasi their testing is, by the way they are addressing a total of 700 kilograms of peppercorn, no? Yung mismo in total na dami, no? So, mind you ang pepper magaan yun, no? So, parang sipin nyo, mga 1 kilo siguro yung isang plastic ng, alam nyo yung plastic ng plato kapag may handaan.
Di ba? Possible 1 kilo ganon or baka kulang pa yon for 1 kilo. So, voluminous siya kung tutuusin, di ba? So, if you design a machine, no, magaan siya pero kumbaga yung volume na, yung space na mako-cover niya, medyo malaki. No? And yung naging design naman talaga, nag-follow. Pero we expected, based on their proposal, na they will be testing, kumbaga minimum na yung 10 kilograms per process. No? But then, based on their result and based on their testing, no, ay halos wala pang 1 kilo ang kanilang tinest. No? So, bilang panel, sino ba naman ang papayag noon? No? So, kasi, paano mo na-assess? Paano mo nasabi na, anong tawag dito? Hindi mo na-assess yung capacity at capability nung dinevelop mo na machine. Tama. Hindi mo ngayon makikita paano magpe-perform ang iyong machine if it is in a full capacity. Tama. Diba? Hindi mo na-test. No, hindi na-test during that time. Okay. So, yun ay maliwanag sa kanila. No. So, kumbaga, ang naging aim is, okay, you really need to conduct retesting. May na yun. No, May na siya. Tapos, before matapos yung defense, online pa nun yung defense. Sabi nila, ma'am, meron po kami sasabihin. Ma'am, paano po kaya yun? Ma'am, mga sir, paano po kaya yun? Wala na po kaming raw materials na gamitin kasi naka-harvest na po lahat dun sa farm kung saan yung magiging beneficiary nila. Well, we just answer na. That is what we are telling you during the proposal defense. No. Sinabi na namin yan. Kinoment na namin yan. But you opted to continue. No. Kaya nga, di ba sabi nga natin, dun sa previous natin ng mga discussion, a research, it should be, kumbaga, meron tayong different na perspective dyan. No. Para maging maganda yung research natin. But on their case, hindi kayo nakinig, but nag-push through kayo with what you wanted pagdating sa research. Kasi yun actually ang tendency ng mga student natin. No, hindi na nila pinapansin yung mga ganong bagay basta meron tayong topic proposal or meron na tayong topic na pwedeng i-work out. No, kumbaga nabubulag na sila sa mga ganong mga aspeto pagdating sa research. Kaya ayan, no, ganun yung nangyayari. No, so kumbaga nag-hold on, no, parang sa relationship, pinipilit natin mag-hold on tayo dito, sayang naman, no. Bagyan na tayong makapag-approve ng topic, no. Kaso habang nag-hold tayo diyan, lalo tayo nagtatagal, no. Lalong walang nangyayaring progress, diga. So alam niyo kung anong nangyari? No, kasi nga wala na talaga. Actually, naghanap naman sila talaga ng possible na magamit for their testing, but then wala na rin talaga. They really waited for a year. No. They really waited for a year para makapag-test ulit. No. So, ganun ang nangyari sa kanila. Maliwanag po. No. Isa pa. Isa pa example. I have this advisee, no. So, siguro naman, kasi nangyari naman kasi talaga siya. So, their topic is all about digester, no, digester. And then, they use yung mga innards or yung mga laman loob ng fish, no. So, they will be designing or nag-design sila, nag-develop ng anaerobic na digester, no. So for them to produce biogas, no. So during checking ng manuscript, sabi ko, ay talaga bang itutuloy nito? Because based on your paper, it would take you a month, no, almost a month bago kayo makakuha ng data. Isang trial pa lang yun. And mind you, please mag-thumbs up kayo if we discuss this, na diniscuss natin na kapag tayo nag-testing per parameter, per condition, you should have a trial at least or minimum of 3. Diniscuss natin yon? Oh, yan.
No. So sila lang ang nakatanda, sila lang ang nakinig during that time, yung mga anong yan. No. So at least 3. No. So kung 10 ang parameter mo, actually per condition pa yan, per trial pa yan. No. So kung 10 times 3, so 30 times kung yun ay 20, 25 ba o 25, almost 1 month na bago ka makatapos sa isang testing. Kailan ka pa natapos noon? No. Ay ma'am, sige, ang gagawin na lang namin, magsi-search po kami ng para ma-lessen po yung time, para po mas mapabilis yung process po namin. Yun na lang po ang gagawin namin. And then, they continue kasi gusto nila yung topic eh. No. They continue, dinefend nila, same comment ng mga panel. No, magtatagal kayo dyan. No, yung testing niyo matagal yan. No, matagal ang pagda-digest. No, so papaano yan? But then again, sabi nila may way po para mabawasan na lesson. Parang they lessen it up to parang ilang days, 10 days na lang. No, and then they incorporated a system doon sa kanilang design. So they natuloy, no, kasi sabi nila kaya naman. Natuloy, nakapagpa-develop, kaya lang during the testing, walang napoproduce na biogas. No. So, ibig sabihin, dun sa literatures na nabasa nila, they really have to really test. No. Baka kailangang mas mahaba yung trial or yun nga, mas mahaba yung testing para talaga makapag-produce. Hanggang sa may nasira na sa parts ng machine, gagawin, mamaya masisira na naman, ganun gagawin, ulit may masisira na naman. Walang nangyari. No, walang nangyari. So, until dito lang, second semester, they decided na, ma'am, wala po talaga. No, ay gusto naman po namin makagraduate. Gusto na po namin i-let go yung topic kasi wala po talaga na po produce. Sayang lang po yung effort namin. Malaki na po yung nagagastos namin because ganito, ganyan. And then they decided na magpo-propose na lang po kami ng bagong topic. No. So, yun ha. No. So, it really is up to you as the proponents ng inyong research. No. I don't know if you are with me. No. Well, sabi ko naman sa inyo na personal goal ko. No, personal goal ko na yung topic ninyo will be also your topic pagdating sa Project Study 1. I don't know if you are with me. No. So, but I hope yes. No. Kasi parang hindi sayang din yung time. No. But then, sabi ko nga, in the end, no, kayo pa rin naman ang magde-decide niyan. That's why, sabi ko nga, ito lagi kong i-discuss during class. Lagi ko akong nagbibigay ng samples. Kumbaga, pinamumukha ko talaga sa inyo na may mga ganitong cases, no, na hindi talaga, na nangyayari talaga siya. Kung hindi natin talagang iisipin, no, yung ipinopropose natin, no. Okay, so ganyan kahalaga na intindihin ninyo yung research problem ninyo as well as yung, of course, magpa-follow naman yung research objective. Okay? Maliwanag po. No. So, isipin nyo yun. Kailangan yung topic proposal ninyo dapat matapos siya within for a period of actually thesis 1 that will be 5 months, thesis 2 5 months, for 10 months it should be done. No. Kaya lang pagdating sa ating curriculum, kung makikita ninyo or kung marirealize ninyo, meron pa kayong allowance na 2 months for midterm class and then another na 5 months for the first semester before you enroll the PS2, di ba? No, so medyo mahaba naman yung period niya, but I hope your mindset is that kaya siyang matapos within the 10-month period. Diba? No. So, yun. Okay? So, kaya, sinasabi ko talaga sa inyo para talagang pag-isipan yung mabuti. Okay po? May concern, question, clarification? Lubat ng aking earbuds. Ano? May question kayo? Concern? Nagulat ba kayo? No? So, nangyayari yan. No, nangyayari talaga siya. No. Kaya napapansin ninyo, nasaktan po. Bakit naman? Okay. Gets. Ganun talaga. Kailangan minsang mag-let go. Yes. No. Ganun talaga. No. Kaya kailangan talaga minsan makikinig ka rin sa mga suggestions ng ibang tao. No. Okay po? No. So, ayun.
So, okay. No. So, next na is, ayan, sa inyong lecture notes, meron tayong mga sample na, anong tawag dito? Mga research objectives. So, kung mapansin nyo, may mga iba-ibang topic dyan. So, kasi yan po ay, syempre, ito ay common na, no, sa DME. Yung may kinalaman sa PET-E, may kinalaman sa EE, may kinalaman sa ME, at may kinalaman sa NAMI. No? So, ayan. So, para ma-realize yun din, paano ba nag-generate ng objectives yung ibang program, no? Para rin makita ninyo. And then, next po is, ayan, so yung activity number 3, so since diniscuss na natin ito, paano ba kayo gagawa? So, ngayon, magkakaroon na kayo ng practice, no? Para makagawa kayo nitong general objective tsaka ng specific objectives natin. So again, kayo ay makakagawa kung kayo po ay magre-research. So ito yung mga topics natin, no? So it's up to you na kung sa tingin niyo based sa research problem natin, ito ay pang design and development, kung yun ay design and simulation, or kung siya ay para sa performance evaluation, it's up to you, no? Based on what you understand, based on your assessment dun sa ating research problem. Okay po? So, next Thursday, no, so we are to discuss na, yan, literature review. Okay po? So, again, do you have any question, concern, clarification, violent reaction? May question pa? No. Kukulang na tayo ng time. Maybe sa isang natin pag-usapan. Yun, ang dami ng topic. No. Sige, mag-ala tayo ng time on Thursday. Pag-usapan natin itong mga ito. Meron ako sa ibang section. Nga lang sila pa isa-isa, dalawa. At least meron na kaming, kumbaga, nafi-filter namin. Napapag-usapan na namin yung topic para, kumbaga, alam na nila kung anong gagawin dun sa kanilang topic title. Ano? Okay? May question pa? Concern? Yan. Okay na tayo. So, kung wala na po tayong concern, question, thank you ha. Thank you for your attendance and thank you for the participation. So, next time ha, kapag hindi na nakakasagot o hindi nakikinig. Kasi, alam nyo naman, ilang taon na naman itong nag-o-online tayo. Alam na namin kung sino na yung nakikinig at kung sino yung basta na laang naka-join sa meeting. Ha? Ay siya, ay kayo ay iaano ko talaga. Tatanggalin ko kayo. Kick out ko kayo dito sa meeting natin. Okay? So, sige. So, kung wala na pong concern, question, clarification, again, thank you. Pwede na po kayo mag-leave sa meeting room. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po.